Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Kabanata 111, Mr. Lewis. Hindi, Brother Lewis. Tuldok, nag-aatubili si Wyatt Johnson na tanggapin ito. Nakalimutan mo ba ang sinabi mo nitong hapon? Sabi mo pwede akong maging under ng wing mo, ikaw mismo ang nagsabi nyon. Nang inag si Zane Lewis dahil sa takot, sigaw niya, under ng wing ko, pwe. Guard, gulpihin siya, kung hindi siya babagsak sa lupa ngayong gabi, sesanti kayong lahat. Ang mga security guard na pawang nagmamadali sa una ay naguluhan. Masyadong komplikado ang pangyayari, hindi nila maintindihan ang sitwasyon. Hindi nasiyahan si Zane, tumingin siya kay Yvonne Xavier ng may pagrespeto. Nang nakita niya ang malamig na tingin ni Yvonne, nang inag siya. Ngunit bigla siyang bawi ng tingin at sinabi kay Wyatt Johnson, "Hindi mo ba alam kung sino ang babaeng ito? Siya ang immediate supervisor ko, at gusto mong sirain ko siyang yawa ka." Ano? Nagulat ang mga nanonood, maging si Wyatt ay hindi nakalimutang sumigaw ng malakas, tumingin siya kay Yvonne sa gulat habang nakanganga. Ang isang taong tulad ni Zane ay siga sa komunidad. Ang babaeng ito ay kanya pang superior, gaano kasiga sa babaeng ito. Nilandi pa niya ito, nang inag ang buong katawan ni Wyatt. Tapos na talaga siya sa pagkakataong ito. Si Cecilia Zachary ay naguluhan rin, hindi niya inaasahan na ganito kataas ang level ng pagiging Kepman ni Harvey York. Hindi na bale kung maging Kepman siya ni Mandy Zimmer, isa rin siyang Kepman ng isang magaling na babae. Kaya niya lang sabihin na ang Kolokoy na ito ay ang hari ng mga Kepman, napakagaling. Ano ang ibig sabihin ng umaasa ang isa sa mga babae? Ito na mismo iyon, Miss Xavier, nagkamali ako, talagang nagkamali ako. Tuldok, wala nang pakialam si Zane kay Wyatt sa sandaling iyon, sa halip, malakas siyang kumalabog at lumuhod sa harap ni Yvonne. Sa harap ng mga nanunood nagulat pa rin sila sa mga pangyayari. Ang tarantadong ito ang nag-set up sa akin, Miss Xavier. Alam mo namang madalas ay marunong akong roomspito. Ngayon, hindi kita agad nakilala, patawarin mo sana ako, nakikiusap ako. Tuldok, yumuko si Zane sa kanya ng ilang beses habang nagsasalita at tumutulo ang kanyang dugo sa tiles floor ng shopping mall. Lumapit ka agad dito, bakit ka pa rin nakatayo lang dyan? Habang yumuko siya, may bigla siyang naisip at agad sinigawan si Wyatt. Nang inag si Wyatt habang gumagapang palapit sa kanya, hindi siya naglakas ng loob na tanggihan siya ngayon. Maski si Zane ay sobrang takot sa babaeng ito, kung kaya hindi na siya nangahas na isipin pa ang background ng babaeng ito. Ngayon, hindi rin siya naglakas loob pang kamuhian siya, tuloy-tuloy lang siya sa pagyuko. Subalit, napakalaki ng galit niya kay Harvey York sa kanyang puso. Paano ito nangyari? Kilala ng isang Kepman at live-in son-in-law, ang isang makapangyarihang babae. Paano ito nangyari? Maging Kepman na rin kaya ako, sa sandaling ito, sikretong nangako si Wyatt sa kanyang sarili, gamit ang kanyang background at katayuan, kung talagang magiging isa siyang Kepman, kailangan niyang matikman ang tagumpay sa hinaharap. Hindi naisip ni Harvey na mababago niya ang moralidad ng isang mayamang lalaki habang nakatayo lamang at walang ginagawa. Ganito ba siya talaga kat hindi? Shit, grabe na ito. Miss Xavier, nakikiusap ako, patawarin mo sana ako sa mga pagkakamaling nagawa ko ngayon, habang patuloy si Zane sa pagyuko sa kanya nang walang intensyong tumigil. Nandilim ang mukha ni Yvonne, ang bagay na ito ay umabot na sa puntong kahit siya ay hindi makapagdesisyon. Subalit nang tumalikod siya at nakita si Harvey na nakatayo pa rin doon na may hitsurang tila walang pakialam, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yvonne. Sa ilang sandali, malamig niyang sinabi, "Ano ang sinabi mong gagawin ng kaibigan ko ngayon lang?" Alam niyang nais ni Harvey na magkaroon ng low profile, kaya hindi siya naglakas loob na isiwalat ang pagkakakilanlan ni Harvey sa pagkakataong ito. Alam na alam din ito ni Zane sa kanyang puso, kinuha niya ang ulo ni Wyatt at sinigaw, "Hoy! Wyatt, aminin mo ang mga nagawa mong pagkakamali, bilis." Ngayon, takot na takot siya kapag hindi nakipagtulungan si Wyatt, mapapahamak talaga siya. Sir Harvey, nagkamali ako, ngumisi si Wyatt, napakahina ng kanyang boses at hindi marinig kung hindi pakikinggan ng maigi.
Mula pa noong unang makilala niya si Harvey ay isang live-in son-in-law at isang walang silbi. Pinakakinamumuhian niya si Harvey, gayunpaman, hindi niya inaasahan na balang araw ay kakailanganin niyang humingi ng tawad sa isang sawing palad at walang kwentang basura na ito. At sa pagkakataong ito ay ang maging masunurin na sa kanya. Walang ekspresyon si Harvey at mahinang sinabi, "Young Master Johnson, di ba gusto mo akong lumuhad, di ba gusto mo akong gumapang?" Bullshit. Mahinang bulong ni Zane habang nakangiwi. Gusto pa niyang lumuhad si Harvey. Gusto ng Wyatt na ito na mamatay pero gusto niya ring hilahin si Zane kasama niya. Kasalanan ko itong lahat, ngumisi si Wyatt na halos kagatin na niya ang kanyang mga labi at magdugo ang mga ito. Subalit, sa pagtingin niya sa mukha ni Zane, kung hindi niya magagawang pasayahin ang live-in son-in-law, baka patayin siya ni Mr. Lewis. Dahil nakaluhod siya sa sandaling iyon, kinimkim niya lahat ng kahihiyan at sinabi, "Patawarin niyo sana ako, naging masyado akong mapagmataas, nagkamali ako ng inapi. Patawad, nagkamali talaga ako, alam mong magkaibigan kami ni Mandy noong nasa universidad pa kami, kaya pakawalan mo na kami." "Sino ang sinasabi mong university friend mo?" Nilinisan ni Harvey ang kanyang mga tenga at tiningnan si Wyatt na nakaluhod sa harapan niya. "Alam mo kaibigan, masyado ka lang naging bilib sa sarili mong kay-abangan, sana bago ka gumawa ng mga bagay-bagay na hindi naman mahalaga, pinag-isipan mo munang mabuti ito, para sa hinaharap ay hindi ka maiipit sa sitwasyong mali na nga, nagyayabang ka pa, naiintindihan mo ba ang gusto kong ipahiwatig sa iyo?" Lumapit si Harvey kay Wyatt Johnson, at marahang tinapik ang balikat nito habang nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. Kabanata 112. "Ang asawa mo, ang misis mo, si Mandy Zimmer," sabi ni Wyatt Johnson habang nakangisi. "Good boy." Bahagyang tumingkayad si Harvey York at tinapik ang pisngi ni Wyatt. "Ngayon alam mo nang pwede kang maging matagumpay sa isang pagiging kept man. Sa pagluhod mo sa isang sawing palad na tulad ko, mas masahol ka pa sa isang sawing palad." Pagkatapos niyang magsalita, tinamad si Harvey na magkaroon ng pakialam kay Wyatt. Tumalikod siya at umalis, kailangan pa niyang bumili ng cellphone, sinasayang lamang niya ang oras sa isang walang kwenta at utak talangka na yon. Tinitigan ng may pagkamaangas ni Yvonne Xavier si Zane Lewis at mabilis na sinundan si Harvey nang hindi na lumingon sa kanila. "Hilahian niyo ang kumag na ito, basadyahan ang mga binti niya at itapon sa entrance ng ospital." Sigaw ni Mr. Lewis habang paika-ikang tumayo. "Hindi, maawa kayo sa akin," hagulgol ni Wyatt. Tungkol kay Cecilia Zachary, walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Bakit pa siya mananatili kasama si Wyatt, baka pati siya ay madadamay pa. Makalipas ang ilang sandali, sa entrance ng ospital, isang tao na may basag na binti ang itinapon mula sa isang van. Itinaas ni Wyatt ang kanyang mga braso at tumingin sa langit na may nakakapangilabot na tingin. "Harvey York, huwag mong iisiping ikaw lang ang may alam kung paano maging isang kept man. Alam ko rin kung papaano. Gusto ko maging pinakamasayang kept man at gusto kong maging miserable ang buong buhay mo." Matapos niyang isumpa si Harvey, hindi niya alintana ang injury niya sa kanyang binti. Sa halip, inilabas niya ang kanyang phone at nag-dial ng isang numero. "Aunt York, ako ay, nakapagpasya na ako. Alright, magpapadala ako ng mga tao para sunduin ka." Sa kabilang linya ng telepono, ang boses ng isang babaeng nasa 50 o 60 years old ang narinig. "Alright, salamat aunt, tatawagin mo pa rin ba akong aunt?" Hindi, babe, magpadala ka pa ng maraming tao mo dito, gusto kong pagbayarin ng isang hampas lupang iyon at ginawa niyang miserable ang buhay ko." Tumaki ang mga mata ni Wyatt, gayunpaman wala na siyang magawa at alisin ang kanyang hiya nang sinabi iyon. "Alright, dahil nakapagpasya ka na, gusto kong makita kung sino ang nangahas na ibuli ang Monty kong Johnson." Matapos na ibaba ni Wyatt ang tawag, isang malamig na hitsura ang kita sa kanyang mukha. "Harvey York, basag ang isa sa mga binti ko, at dapat kong basagin ang pareho mong mga binti, papaluhurin kita at tatawagin mo akong master." Sa isang mobile store sa Pedestrian Street, tumingin si Harvey sa mga bagong labas na smartphone, hindi pa rin siya nakakapili ng gusto niya sa sandaling ito. Kabanata 113. Sinundan siya ni Yvonne Xavier mula sa likuran na may nag-aalalang mukha. Isa siyang magandang babae at sa paglalakad niya sa likuran ni Harvey York, sa oras na iyon. Nahuli niya ang mata ng lahat. "Sir, inaako ko ang responsibilidad.
Mula ngayon, sisiguraduhin kong babantayan ko ng mabuti ang mga subordinate ko. Napansin ni Ivan na nakatuon lamang ang pansin ni Harvey sa kanyang phone kaya nakakausap lamang niya siya mula sa likuran habang bahagyang nakayuko. Talaga ba? Kalmadong nagsalita si Harvey, hindi ito ang unang pagkakataon. Halos umiyak na sa desperasyon si Ivan, sinabi niya, "Sir, patawarin mo lang ako sa pagkakataong ito. Ikaw ang nagbigay ng buhay na meron ako ngayon at palagi akong naging tapat sa iyo. Nakikiusap ako na bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please." Sabi ni Harvey, "Actually, hindi kita kailanman sinisi. Ang mga taong ito, matapat kang nagtrabaho para sa pamilya York. Hindi rin madaling gawain para sa iyo na itayo ang pundasyon para sa kumpanyang ito sa lugar ko. Gayunpaman, hindi ba pinamihasa mo ng kunti ang mga tao mo?" "Sir, nangangako akong hindi na mauulit ito," mahinang sinabi ni Ivan. "Ayusin mo na ang lahat, wala na tayong oras para pansinin ang walang kwentang bagay na ito." Umiti si Harvey at nagsimula ng isa pang usapan, "May phone bang kumuha ng iyong atensyon? Bilhan kaya kita ng bago?" Nang mapansing hindi nagalit si Harvey, naging tawa ang mga luha ni Ivan at sinabi, "Sir, kung ganoon, alam mong hindi ako magiging madali sa iyo. Gusto ko ang pinakamahal na model meron ngayon." Habang nag-uusap sila, kinuha ni Ivan ang isang foldable phone mula sa mga display. Iyon ang pinaka-latest na model ng taon at nagkakahalaga ng mahigit sa $1,000 ang isa niyon. "Kumusta, magandang gabi binibini, napansin kitang hawak mo ang phone na iyan. Limited edition iyan at mayroong halaga na $2,000, kung interesado ka, pwede kong ibigay sa iyo iyan bilang regalo kung ibibigay mo sa akin ang phone number mo." Sa oras na iyon, isang gwapong ginoo na nasa 17 o 18 years old ang lumapit sa kanila habang nakasuot ng isang suit. Ang lalaking ito ay malinaw na isang binata na sagana sa pera. Sa sandaling iyon, kita sa kanya ang determinasyon kung sa paano niya tingnan si Ivan. Walang duda, hindi siya nag-aalala sa libo-libong dolyar. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang may makilala siyang isang magandang babae. Subalit, hindi narinig ni Ivan ang kanyang mga sinabi. Nakatingin lang ang mga mata niya sa kanyang CEO, hinawakan niya ang phone at ayaw bitawan. Sa sandaling nakita ni Harvey ang kanyang reaksyon, tumango siya at sinabi, "Dahil gusto mo ito, kukunin ko ito para sa iyo." "Salamat Brother Harvey," sinabi niya ang dalawang huling salita ng may mahinang boses at namula ang kanyang mukha matapos sabihin ito. Sa kanyang pananaw, tanging ang isang lalaking kasing kumbaba at kasing lakas ni Harvey ang masasabing isang tunay na lalaki. Maliban sa kanya, ang mga anak na lalaki galing sa mga mayayamang pamilya ay mga walang silbi na parang isang bag ng straw. "Anong tinawag mo sa akin?" Saglit na napatigil si Harvey. "Mr. York, kung ayaw niyong tawagin ko kayo ng ganon, hindi ko na mauulit iyon," masiglang sagot ni Ivan. Nakangiting sumagot si Harvey, "Okay lang, pwede mo akong tawagin kung ano ang gusto mo kapag wala tayo sa opisina, hindi mo kailangang maging formal." Habang nag-uusap sila, tinawag na ni Harvey ang isa sa mga shopkeeper, at sinabi niya, "Hi, pwede ko bang malaman kung may mga bagong stock kayo para sa model na ito? Pakikuha ako ng dalawa nito." Kabanata 114, isang shopkeeper ang agad na naglakad palapit sa kanila. Matapos niyang tingnan si Harvey, nagsalita siya ng may kunting pag-aalinlangan. "Mister, limited edition po ng shop po namin ang model na ito. Nagkakahalaga po ito ng 2,000 at hindi 200. Tsaka, kailangan naming kunin ang stock sa ibang outlets. Sigurado kayong gusto nyo ito." Hindi niya masisisi ang shopkeeper sa pagkakaroon ng gayong pag-alangan dahil limitado lang ang mga stock para sa phone model na iyon at common para sa mga nasa upper class na lipunan. Ang sweldo ng isang ordinaryong tao ay hindi pa aabot ng $2,000. Kung kaya, imposible para sa kanila ang may mag-ari sa dalawang phone na ito. Sa oras na iyon, nakasuot si Harvey ng damit na nakuha niya sa isang thrift shop at mukha siyang mahirap. Wala sa hitsura niya ang mga kakayahang maglabas ng 15 grand sa kanyang bulsa. Hindi nakakibo si Harvey, tila kailangan na niyang kumuha ng mas magandang damit. Natawa si Ivan, bihira siyang nakakuha ng pagkakataon na makita si Harvey na natrap sa isang awkward na sitwasyon. Awkward nang umiti si Harvey sa kanya at umiling,
Gayunpaman, giit niya, okay lang, pakikuha ang mga phone para sa akin. Oo nga pala, hindi ako sigurado kung magagamit ko pa ang SIM card ko sa phone na yon. Habang nagsasalita siya, nilabas ni Harvey ang kanyang vintage na SIM card at sinenyasan ng shopkeeper na palitan ang SIM card niya para sa kanya. Isang $15 na lumang phone. May pagdududa ang shopkeeper, natulala ito at biglang napailing. Wala mang Apple ang lalaking ito pero gusto niyang bumili ng napakamahal na foldable phone, posible ba iyon? Bago pa makapagsalita si Harvey, ang binatang hindi pinansin ni Yvonne ay tumawa ngayon lang at sinabi, basta kunin mo na lang yon. Kung hindi niya mababayaran ang bill mamaya, ireregalo ko yon sa magandang binibini na ito ang phone. Alright, Mr. Jackman. Nang marinig ng shopkeeper ang lalaking yun, bahagya siyang yumuko at umalis agad. Halatang ang pangalang Jackman ay may magandang estado sa lipunan. Kung hindi siya makikila ng shopkeeper, tumingin si Harvey sa kanya. Anong meron sa lalaking yun? Siya ang bibili ng phone, bakit ang shopkeeper na iyon ang na-excite? Sa parehong oras hindi pinansin ni Harvey si Mr. Jackman o baka wala talaga siyang pakialam sa kanya. Sa sandaling ito, naglabas siya ng name card, hinawakan niya ito gamit ang dalawang daliri niya at ipinasa kay Yvonne na may kaakit-akit na hitsura. Nakangiti siyang nagsalita pagkatapos, Miss Beautiful Lady, ako si Weston Jackman. Wala akong intensyong istorbohin ka ngayon, isa kang marikit ngunit eleganteng binibini. Kung kaya, nais kitang imbitahan para pumunta sa aming kumpanya para sa interview. Nang marinig ang sinabi ni Mr. Weston Jackman, hindi sinasadyang tumingin si Harvey sa kanya. Nakita niya pagkatapos ang mga salitang General Manager ng Starry Clouds Entertainment. Ang Starry Clouds Entertainment ay isang bagong entertainment company sa Niamey City. Sa mga nagdaang taon, nakipag-produce ang kumpanya ng ilang mga batang singer at aktor. Sikat sila sa circle, maraming bata at kaakit-akit na dalaga ang nangarap na makuha ang atensyon ng mga ahente ng kumpanya at umaasang magiging sikat balang araw. Nang inabot niya ang name card, mukha siyang may kumpiyansa na alam na niya kung paano magtatapos ang mga bagay. Hindi pa siya nakakita ng isang babae na hindi natukso sa pagiging isang superstar. Ilang beses na niyang ginamit ang ganitong estilo sa mga kababaihang kanyang matitipuhan at hindi pa siya nabigo. Tulad ng kanyang inaasahan, bahagyang naghiwalay ang mga lobby ni Yvonne at sa wakas ay itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan si Weston. At sinabi niya, ikaw pala ang General Manager ng Starry Clouds Entertainment. Oo naman, ngumiti si Weston Jackman, hindi ako madalas nag-iimbita sa mga ordinaryong araw pero nakikita kong may potential ka, Miss Lady, kung interesado ka, pwede tayong uminom at pag-usapan pa ito. Oh, my God! Nakikilala ko siya. Siya ang General Manager ng Starry Clouds Entertainment, si Weston Jackman. Siya ang star agent. Sinabi ng mga tao na kung sino mang piliin niya ay sisikat sa anumang uri ng mga audition shows. Napakaswerte ng magandang binibining yun, di ba? Sa tulong ng lalaking iyon, tiyak na magbabago ang buhay niya. Pero masama ang panlasa ng babaeng ito, di ba? Sino ang lalaking mukhang pulubi sa tabi niya? Gumagamit pa rin siya ng makalumang phone, nakakahiya. Sa sandaling ito, ang mga tao sa store ay napansin na siya. Sa oras na nakilala na nila si Mr. Weston Jackman, lahat sila ay nagulat. Nang marinig niyang pinag-uusapan siya, naging mayabang si Weston. Sa kanyang mga mata, ang babaeng ito na may maselang mukha at sexy na katawan ay luluhod sa kanyang suit pants. Gayunpaman, hindi nakakapagtaka na hindi kailanman nakonsidera ni Yvonne ang offer. Hindi niya kinuha ang name card, sa halip ay tumango lamang siya at sinabi, okay rin ang panlasa ng Starry Clouds Entertainment. Pagkatapos nyon patuloy na pinaglaruan ang phone na hawak niya. Pinakita pa niya kay Harvey ang mga bagong function na idinagdag sa phone na yon. Isang super company ang Starry Clouds Entertainment para sa ibang ordinaryong tao at si Weston ay isang taong maaaring mabago ang buhay ng mga babae na may ordinaryong background. Ang problema ay, kamakailan lamang ay inanyayahan ng Starry Clouds Entertainment ang York Enterprise sa kanilang kumpanya. Subalit, ang katayuan ni Weston ay itinuturing na hindi worthy para personal na makipagkita kay Yvonne. Alam ni Yvonne na maingat si Harvey sa kasalukuyan hinggil sa kanyang investment portfolio, kung kaya,
Wala masyadong interesado sa pag-invest sa Starry Clouds Entertainment, walang kahulugan ang kanyang tugon. Hinangaan niya na lamang ang kakayahan ng Starry Clouds Entertainment na maghanap ng bagong talento, pagdating naman sa kanyang imbitasyon para magtrabaho sa Starry Clouds Entertainment. Come on, anong biro yon? Sino ba si Yvonne? Paano siya magiging interesado doon? Kabanata 115, sandali ding napatigil ang chick boy na binatang si Mr. Weston Jackman. Yun na yun. Ano ang ibig niyang sabihin sa okay na rin ang panlasa ng Starry Clouds Entertainment? Hindi ba dapat ay kinuha niya ang name card, excited na imbitahan siya sa isang lugar para uminom at ayusin ang lahat ayon sa plano niya? Sa mundo ng mga adult, ang sining ng equivalent exchange ay simple at diretso. Gayunpaman, ano ba talaga ang ibig sabihin ng dalagang ito sa kanyang mga kilos? Mababa ba ang tingin niya sa kanya? O dahil sa katabi niyang lalaki na mukhang mahirap pa sa daga na laging hinahabol ng gutom na pusa? Sa sandaling iyon, sineryoso ni Weston si Harvey sa wakas at tiningnan siya ng masama. Sa sumunod na mga sandali, merehan siyang ngumiti, "Miss Lady, dahil ba ito sa lalaking katabi mo? Kaya hindi ka naglakas ng loob na tanggapin ang aking imbitasyon? Kailangan mo itong pag-isipang mabuti, ito ang future mo at isang beses ka lang magkakaroon ng ganitong pagkakataon sa iyong buhay. Kung pakakawalan mo ito, hindi mo pwedeng iyakan ang gatas na natapon na." Habang busy si Yvonne na ipakita ang mga bagong feature ng phone kay Harvey, si Weston na katabi niya ay sinimulan siyang abalahin. Sobrang inis na niya sa mga oras na iyon, hindi niya napigilang itaas ang kanyang ulo at tingnan siya ng masama. At hindi napigilang sinabi ni Yvonne, "Boy, pwede ba huwag kang makulit? Para kang isang lango na aligid ng aligid sa tae ng isang kalabaw. Iniisip mo ba na talagang makukuha mo ako dahil lamang sa titulo na General Manager ng Starry Clouds Entertainment?" Inis na si Yvonne sa sandaling ito, "Pwede bang tigilan mo na kami?" Wow! Mabilis uminit ang ulo ng dilag na ito. Ito ang unang beses na tinanggihan si Weston Jackman ng isang babae. Sa loob ng mobile phone store, maraming tao ang naguluhan. Isa itong pambihirang eksenang nasaksihan ng karamihan. Samantala, hindi maganda ang naging mukha ni Weston. Ito ang unang beses na mangyari sa kanya iyon, pagkatapos ay ngumuso siya at nagsalita siya sa malamig na tono. "Miss Beautiful, sa tingin mo ba itong nakakaawang lalaking ito ay kayang bumili ng phone na tulad niyan? Nagkakahalaga ito ng $2,000, hindi $200. Ibibigay ko sana ito sa iyo bilang regalo, huwag kang masyadong hambog." Ikaw, hindi alam ni Yvonne ang sasabihin, masyadong nang nakakainis ang kumag na ito. "Actually, pwede ba tumabi ka sa dadaanan namin, kakabwisit ka na. Alam mo ba yon, bibili kami ng mga phone namin, at kahit na mayaman ka, wala kang pakialam kaya tantanan mo kami." Sa una, may ngiti sa mukha ni Harvey, ngunit nainas din siya sa huli. Ang pangunahing dahilan ay naging sentro ulit siya ng atensyon ng madla. Ayaw ni Harvey ang ganitong mga bagay dahil masyadong mainit na sa pakiramdam. "Bibili ng phone ikaw?" Tumingin si Weston kay Harvey na may pagdududa at sablay ng ngiting pinakita. "Hindi ako aalis anumang oras agad ngayon, kung kaya mong bayaran ang dalawang phone, aalis ako nang walang iiwang bakas. Kung hindi mo kayang bayaran ang mga iyon, pwede bang tumigil ka na sa pagpapanggap na mayaman sa harap ng magandang dilag na ito?" Bumuwelta agad ng sagot si Harvey at sinabi, "Psycho ka ba? May kinalaman ba sa iyo kung hindi o kaya kung bilhin ang mga phone na iyon? Bakit walang kinalaman sa akin iyon?" Malakas at malinaw na sinabi ni Weston ang kanyang pahayag. Maliwanag na may hindi kayang magbayad para sa mga phone, ngunit pumupunta pa rin siya sa mga tech store at pinaglalaroan ang mga phone araw-araw. Natatakot siyang palayasin ng mga shopkeeper kaya nagpapanggap siyang bibilhin yun at sinabihan pa ang shopkeeper na kuhanan siya ng bago. Halatang wala siyang intensyong bumili, gusto lang niyang guluhin ang mga shopkeeper. Kinamumuhian ko ang mga ganitong ugali ng mga basurang nilalang dito sa mundo. Oo, may mga ganoong klaseng tao, at pinakakainis ang mga taong iyon para sa akin. Sinasayang lang nila ang public resources. Gaano ka walang hiya ang taong ganoon? Para lang makuha ang pansin ng magandang babae, nais pa niyang bumili ng phone na $1,000 ang halaga. Tingnan natin kung papaano siya makakalabas dito, pwede bang, umalis ka na kung hindi ka bibili,
lahat kami ay gusto rin tumingin. Tama yan, dahil sa kanila, hindi kami makabili. Naging maingay ang kanilang paligid na tila pamilihan ng mga gulay at isda. Talagang nakakabweset na ang utak talangkang ito, bulong ni Harvey sa sarili. Ang phone model na ito na nagkakahalaga ng $2,000 ay ang pinakamalaking hit ng taon ng store lamang na iyon ang may sample na nakadisplay sa Nimhi City. Sa mga taong nakapaligid sa kanila, may ilan sa kanila ang pumunta sa store para lamang mahawakan ang model na iyon. Nais nilang kumuha ng litrato para ipakita sa kanilang social media. Subalit, ang nag-iisang unit na nakadisplay ay hawak-hawak nina Yvonne at Harvey. Siyempre, nagalit ang ibang tao, tumingin si Harvey kay Weston at sinabi sa malamig na tono, "Sinasabi mo bang tumitingin lang ako at walang balak bumili? Sa palagay ko ay ganoon na nga mister, hindi ba? Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo?" Sagot ni Weston na medyo may pagka-sarcastic, sa oras na iyon, naglalakad na ang shopkeeper papunta sa kanila na may hawak na 2 kahon. Nang marinig niya ang usapan, nagkaroon din ng pag-alala sa kanyang mukha. Kung sa bagay, mahirap ang pinagdaanan niya para ilabas ang 2 phone sa store. Kung hindi niya mabibenta iyon sa huli, lagot siya sa kanyang manager. Nang nakarating siya doon, tumango muna siya kay Weston, saka siya tumingin kay Harvey. Pagkatapos ay nahihiya siyang nagsalita, "Sir, gusto mo pa rin ba ang mga phone? Kung gusto mo pa rin po ang mga ito, kailangan mo munang magbayad. Kailangan mo munang magbayad." Nagalit si Harvey hanggang sa natawa siya. "Hindi ba ay dapat matest ko muna ang mga iyan bago ako magbayad?" Magalang na pinaliwanag ng shopkeeper, "Sana ay maintindihan niyo, limited edition ang model na ito at kadalasan ay mga VIP ang bumibili nito. Walang sinumang nakapag-test nito bago sila bumili. Gayunpaman, nangangako kami ng 100% guaranteed refund kung may problema sa phone." Itinuro ni Harvey si Weston at sinabi, "Kung siya ang bibili, papayagan mo siyang i-test ang mga iyon, di ba? Pero nagbago ang patakaran kapag sa akin, tama ba ako?" Nag-atubili ng ilang segundo ang shopkeeper, saka siya sumagot, "Sir, iyon po ang katotohanan, sana ay maintindihan niyo. Kung magiging unsealed ang phone at hindi na ibenta, hindi ko kayang akuin ang responsibilidad dahil shopkeeper po lamang ako." Nang marinig ang magalang at magandang paliwanag ng shopkeeper, naawa at naintindihan ni Harvey York ang kanyang paghihirap, dahil nakita niyang gustong-gusto ni Yvonne ang phone, casual niyang inilabas ang kanyang Amex Black Card at inilapag ito sa mesa. "Sige, naiintindihan na kita. Paki-swipe na lang niyo ng card ko." Please like, share and subscribe for more novel stories to uploads.